Paano kung sabihin ko sa'yo na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ang pinakamalakas mong sandata, na ang mismong bagay na nagpapabagsak sa'yo ay siya ring puwersang muling bubuo sa'yo. Bilang taong hindi niya kailanman inakala, karamihan sa mga lalaki ay nahihirapan sa paghihiwalay dahil hindi nila naiintindihan ang isang simpleng katotohanan. Ang sakit ay kapangyarihan kung marunong ka itong gamitin. Ngayon, nasa isang sangandaan ka, pwede mong hayaan na lamunin ka nito. O pwede mo itong gamitin para maging matatag na parang bato. Isipin mo, paano ba karaniwang nagre-react ang mga lalaki kapag iniwan sila ng babae? Nakiusap, nagmakaawa, pilit inaayos ang sirang relasyon. Sinasabi nila sa sarili, kung maiintindihan lang niya, babalik siya. Hindi. Hindi iyon gumagana dahil ang atraksyon ay hindi nakabatay sa paliwanag kundi sa damdamin. At kapag lalo kang nagmukhang desperado, lalo kang nawawalan ng dating. Pero ang lalaking tunay na nagwawagi, ibang-iba ang ginagawa. Siya'y naglalaho, siya'y muling bumabangon, siya'y nagbabago. Hindi lang siya basta nag-no contact. Nagiging palaisipan siya, nagiging lalaking akala ng babae ay hinding-hindi niya mawawala. At pagdating ng oras na ma-realize niya ito, huli na ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagdedma sa kanya. Ang no contact ay hindi pasibong kilos kung saan tahimik ka lang, umaasang siya ang unang lalapit. Hindi. Ito ay isang tahimik na digmaan at ang larangan ng labanan ay nasa isipan niya. Bawat segundo ng pagkawala mo ay binhi ng pagdududa na naitanim sa utak niya. Tama ba ang desisyon ko? Bakit hindi niya ako hinahabol? Nakapag-move on na ba siya? Hindi mo siya binablock dahil galit ka. Hindi ka naglalaho para lang maglaro. Gumagawa ka ng estratehiyang malamig, kalkulado. At kapag siya'y lumingon muli, hindi na niya makikilala ang lalaking nasa harap niya. At doon siya tatamaan ng pagsisisi, parang hampas ng dambuhalang alon. Ito ay tungkol sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan gamit ang katatagan at tinatawag na dark psychology para maramdaman niya ang bigat ng sarili niyang desisyon. Inaasahan niyang babagsak ka pero bumangon ka. Inaasahan niyang magiging mapait ka pero wala kang pakialam. Inaasahan niyang maiiwan ka pero nilampasan mo siya ng husto na pati siya'y napapaisip kung tunay ka ba talagang nakilala niya. At sa sandaling iyon, mararamdaman niya ang hiwalayan ng 10 beses na mas matindi kaysa sa naranasan mo. Kung sawa ka ng magdusa, kung handa ka ng tigilan ang paghihintay sa kanya at simulan ang pagbabago mo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang sakit ko ang siyang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ngayon, magsimula tayo. Option 2. Mas maikli at mas pino, paano kung sabihin ko sa iyo na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang pinakamalakas mong sandata? Ang mismong bagay na sumisira sa iyo ay siya ring puwersang muling bubuo sa iyo bilang taong hindi niya inakala. Karamihan sa mga lalaki ay nahihirapan pagkatapos ng hiwalayan dahil hindi nila alam ang isang simpleng katotohanan. Ang sakit ay kapangyarihan kung marunong kang gamitin ito. Ngayon, nasa sangandaan ka. Pwede mong hayaan na lamunin ka nito o pwede mo itong gamitin para maging matatag. Isipin mo ang karaniwang reaksyon kapag iniwan ng babae ang lalaki. Nakikiusap, nagmamakaawa, pilit inaayos ang sirang relasyon. Sinasabi nila, kung maiintindihan lang niya, babalik siya. Pero hindi iyon gumagana. Dahil ang atraksyon ay hindi nakabatay sa paliwanag kundi sa damdamin. At habang lalo kang nagiging desperado, lalo kang nawawalan ng dating. Pero ang lalaking nagtatagumpay, ibang-iba ang ginagawa. Siya'y naglalaho, muling bumabangon, nagbabago. Hindi lang siya basta nag-no contact. Nagiging palaisipan siya, ang lalaking inakala niyang hindi mawawala. At kapag na-realize ng babae ang pagkakamali niya, huli na ang lahat. Hindi lang ito basta pagdeadma. Ang no contact ay hindi pasibong taktika kung saan naghihintay ka lang. Hindi. Isa itong tahimik na digmaan at ang larangan ng labanan ay nasa isip niya. Bawat segundo ng pagkawala mo ay nagtatanim ng pagdududa. Tama ba ang desisyon ko? Bakit hindi niya ako hinahabol? Nakapag-move on na ba siya? Hindi mo siya binablock dahil galit ka at hindi ka naglalaho para lang maglaro. Gumagawa ka ng estratehiyang malamig at kalkulado. At sa oras na lumingon siya, hindi na niya makikilala ang taong nasa harap niya.
At doon siya tatamaan ng matinding pagsisisi. Ito ay tungkol sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan. Gamitin mo ang katatagan at disiplina para maramdaman niya ang bigat ng desisyon niya. Inaasahan niyang babagsak ka, pero bumangon ka. Inaasahan niyang magiging mapait ka, pero wala kang pakialam. Inaasahan niyang maiiwan ka, pero nilampasan mo siya ng husto, na pati siya ay nagdududa kung tunay ka ba talagang nakilala niya. At sa sandaling iyon, siya ang mas masasaktan ng 10 ulit kaysa sayo. Kung sawa ka na sa paghihirap, kung handa ka ng tigilan ang paghihintay at simulan ang pagbabago mo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang sakit ko ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ngayon, magsimula tayo. Ang pagbaliktad ng emosyon. Gawing lakas ang sakit ngayon, parang pasan mo ang bigat ng mundo. Ang mga alaala, ang mga paano kung ang paulit-ulit na eksena ng bawat usapan at pagkakamali, nakakasakal. Gigising kang siya ang iniisip. Matutulog ka na siya pa rin ang nasa dibdib mo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo hindi kalaban ng sakit na to? Ito ang pinakamalakas mong sandata. Karamihan ng lalaki bumabagsak sa harap ng heartbreak. Nilulunod nila ang sarili sa bisyo. Inom, walang saysay na fling, walang katapusang pag-scroll, anumang pampamanhid ng sakit. Nakikiusap, nagmamakaawa, hinahabol, iniisip na kung masasabi lang nila ang tamang salita, babalik siya. Hindi iyon gumagana dahil ang atraksyon ay hindi tungkol sa luhika, kundi sa damdamin. Habang mas desperado ka, mas nawawala ang halaga mo. Pero ang isang matatag na lalaki hindi tinatakbuhan ng sakit. Hindi niya hinahayaan na lamunin siya. Kinukuha niya ito at ginagawang lakas. Isipin mo ang isang espada na pinoforge. Hindi ito nabubuo ng walang apoy, walang pressure at walang hampas. Nasa apoy ka ngayon at ang gagawin mo pagkatapos nito ang magpapasya kung lalabas kang mas matatag o tuluyang abo. Ang sakit ay enerhiya at ang enerhiya kapag nakontrol ay dalisay na kapangyarihan. Bawat emosyon, galit, lungkot, pagsisisi, pwede mong gamitin. Kapag in-channel mo ito sa gym, sa trabaho, at sa mga pangarap mo, nagiging hindi ka mapipigilan. Sa tuwing gusto mong i-text siya, mag-push up ka ng 50. Sa tuwing nami-miss mo siya, maglaan ka ng 1 oras para sa hinaharap mo. Gawin mong lakas ang pagdurusa at di magtatagal hindi mo na makikilala ang sarili mo. Narito ang katotohanan. Inaasahan niyang mananatili kang wasak. Inaasahan niyang maiiwan kang nakatingin sa nakaraan. Naghihintay ng closure na hindi darating. Inaasahan niyang mananatili kang parehong lalaking iniwan niya. Pero wala na ang lalaking iyon. At sa sandaling makita niyang umaangat ka, imbes na bumabagsak, doon niya mararamdaman ang bigat ng lahat. Walang mas nakakapagpahirap sa babae kaysa makita niyang ang lalaking iniwan niya ay siya na ngayong lalaking hindi na niya kayang abutin. Doon pumapasok ang pagsisisi. Pero sa puntong iyon, wala na yung halaga sa'yo. Dahil nalampasan mo na siya. Kung sawa ka ng gumawa ng desisyon mula sa kahinaan at handa ka ng bawiin ang kontrol, mag-comment sa ibaba. Ako ang may hawak ng emosyon ko. Hindi sila ang may hawak sa akin. Ang malamig na paglaho, pagiging isang palaisipan ng katahimikan ang pinakamakapangyarihang tugon na maibibigay mo sa isang babae matapos ang hiwalayan. Hindi ito kahinaan, ito ay isang sandata. Kapag naglaho ka ng walang bakas, kapag tuluyan mong inalis ang sarili mo, gumagawa ka ng bagay na hindi niya inasahan. Akala niya kilalang kilala ka na. Akala niya abot ka, lalaban ka para sa kanya, magmamakaawa ka para sa panibagong pagkakataon. Kapag hindi mo ginawa iyon, doon siya magsisimulang magtanong sa lahat ng bagay. Karamihan sa mga lalaki pumapalpak sa no contact dahil hindi sila lubusang committed dito. Nagiiwan sila ng bakas, nagla-like ng posts niya, nagche-check ng stories, umaasang mapansin. Hindi iyon tunay na detachment. Kung gusto mong baguhin ang balanse ng kapangyarihan, hindi ka lang tatahimik. Magtatago ka. Walang text, walang tawag, walang panunood ng social media niya, walang pasaring sa mga mutual friends. Nagiging multo ka at dito papasok ang dark psychology. Kapag may biglang nawala, nagsisimulang maghanap ang isip. Ito ang tinatawag na Zeigarnik effect. Mas natatandaan ng tao ang mga sitwasyong walang closure kaysa sa mga tapos na. Ngayon ikaw ang hindi pa tapos na kwento sa isip niya. Ang pagkawala mo ay tanong na hindi niya masagot. Hindi niya agad mararamdaman ito.
Sa una, iisipin niya binibigyan mo lang siya ng space. Susunod, iisipin niyang sinusubukan mong ipamisu siya. Pero habang tumatagal at nananatili kang tahimik, doon na ito magsisimulang kumirot. Sa oras na ma-realize niyang wala na siyang access sa'yo, na hindi niya alam kung ano ang iniisip mo, ano ang nararamdaman mo, o kung may pakialam ka pa ba, doon sisimulang sumilip ang pagsisisi. Ito ang realidad. Hindi pinapahalagahan ng tao ang bagay na laging abot kamay. Kung nasanay siyang palagi kang available, natural na minamaliit ka niya. Ang tanging paraan para mabago iyon ay tuluyan mong alisin ang sarili mo. Habang mas kaunting alam niya tungkol sa'yo, mas iniisip ka niya. Habang mas iniisip ka niya, mas nadududa siya sa desisyon niya. At sa oras na magsimula ka niyang mamiss, sa oras na isipin niyang makipag-ugnayan muli, hindi ka na rin magiging parehong lalaki na iniwan niya. Lumago ka na higit pa sa inaasahan niya. Kung sawa ka ng maging predictable, kung handa ka ng kontrolin ang sitwasyon, mag-comment sa ibaba, naglalaho ako ng walang bakas. Ang hindi matitinag na frame pagmaster ng emosyonal na kontrol ng iwanan kanya, inaasahan niyang makakakuha siya ng reaksyon mula sa iyo. Lungkot, galit, desperasyon o kahit poot. Gusto niyang makakita ng emosyon. Bakit? Dahil ang emosyon ay katumbas ng attachment at habang emosyonal kang nagre-react sa kanya, nasa kontrol ka pa rin niya. Pero ano ang mangyayari kung hindi ka mag-react? Ano ang mangyayari kung mananatili kang kalmado, maayos at hindi natitinag? Doon nagbabago ang kapangyarihan. Karamihan sa mga lalaki bumabagsak pagkatapos ng hiwalayan. Hinahayaan nilang kontrolin ng emosyon ang kanilang aksyon. Nagpapadala ng mahahabang mensahe na puno ng paliwanag, palihim na binabantayan ng social media niya. Nagagalit o nagtatangkang pasilosan siya. Lahat ng iyon may iisang ibig sabihin. Siya pa rin ang may hawak ng isip mo. Iba ang isang stoic na lalaki. Naiintindihan niyang natural ang emosyon. Pero ang pagkilos ayon dito ay isang pagpipilian. Hindi niya itinatanggi ang sakit, pero hindi rin niya hinahayaan na lamunin siya nito. Siya ang nagmamaster nito. Dito pumapasok ang prinsipyong indifference. Ang pagiging indifferent ay hindi pagpapanggap na wala kang pakialam, kundi ang tunay na pag-abot sa punto na hindi na siya ang nakakayanig sa mundo mo. Kung mag-move on siya o bumalik, wala na itong saysay dahil hindi na siya ang sentro ng buhay mo. At dito pumapasok muli ang dark psychology. Kapag may taong umaasang makakakuha ng emosyonal na reaksyon at wala siyang nakukuha, magsisimula siyang magduda sa sariling kapangyarihan. At ito ang pinakamasakit sa kanya. Inaasahan niyang makikita kang wasak, pero imbes hindi ka natitinag. Akala niya hahanapin mo ang validation, pero imbes nanahimik ka ng tuluyan, umaasa siyang binabantayan mo pa rin siya, pero naglaho ka ng ganap na hindi niya alam kung parte ka pa ba ng isipan niya. At dito niya mararamdaman ang bigat ng hiwalayan, mas malala pa kaysa sa naranasan mo. Kapag pinanatili mo ang frame mo, kapag pinakita mong walang bagay na makayanig sa'yo, wala siyang magagawa kundi magsimulang pagdudahan ang desisyon niya. Kung sawa ka nang mag-react, kung handa ka nang kunin ang buong kontrol sa emosyon mo, mag-comment sa ibaba. Ako ang may hawak ng isip ko. Wala nang iba. Ang social shift, estratehikong pagbabago ngayon, iniisip niya na kilalang kilala ka pa rin niya. Akala niya nang iniwan ka niya, na natili ka lang pareho. Na nasa parehong routine ka pa rin, iniisip siya at natigil sa parehong cycle. At ang maling akalang ito, ang pinakamalakas mong sandata. Karamihan sa mga lalaki pagkatapos ng hiwalayan ay nananatiling nakatigil. Ikinukulong nila ang sarili, nilulunod sa emosyon, o pilit nagpapatunay sa social media gamit ang mga peke at pilit na posts ng kaligayahan. Hindi ganyan nilalaro ang laro na ito. Sa halip gumagawa ka ng totoong hakbang. Binabago mo ang buong realidad mo, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki ay ang direktang pagsiselos sa ex, nagpo-post ng thirst traps, nag-flex o sobra-sobrang pagbabahagi ng buhay. Hindi, emosyonal pa rin iyon at ang emosyon ay senyales ng kahinaan. Ang kailangan mong gawin ay mag-evolve ng napakalakas hanggang sa hindi na niya makilala ang taong nagiging ikaw. I-upgrade mo ang kapaligiran mo, pumunta sa mga bagong lugar, makipagkilala sa bagong tao, gumawa ng mga bagong gawi. Maging abala ka sa sariling pag-unlad na wala ka ng oras para isipin siya
At heto ang dark psychology sa likod nito. Ayaw ng mga babae na mapalitan, pero ang tunay na kinatatakutan nila ay maging irrelevant. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon mo ng iba. Ito ay tungkol sa pag-angat mo, sa puntong hindi ka na niya maabot. Gusto niyang maniwala na siya ang malaking parte ng buhay mo, pero kapag nakita kanyang umaangat nang wala siya, kapag na-realize niyang isa lang siyang kabanata at hindi ang buong libro, doon siya tatamaan. Kahit hindi kanya i-follow sa social media, maniwala ka nakabantay pa rin siya. O kung hindi man siya, may kakilala siyang nakatingin para sa kanya. Bawat galaw mo, bawat maliit na pagbabago sa enerhiya mo, umaabot pa rin iyon sa kanya. At kapag ang bersyon ng sarili mong kilala niya ay wala na, doon niya mararamdaman ang kawalan. Dahil hindi na ang tanong ay, nami-miss niya ba ako? Kundi, paano siya naka-move on ng ganito kabilis? At sa oras na pumasok sa isip niya ang tanong na iyon, magsisimula siyang habulin iyon. Kung sawa ka na sa pamumuhay sa nakaraan, kung handa ka ng maging lalaking hindi na niya kayang abutin, mag-comment sa ibaba, lumalagpas ako sa nakaraan ko. Ang lakas ng kawalang pakialam. Walang galit, walang pag-ibig, wala lang ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi galit. Ito ay kawalang pakialam. Karamihan sa mga lalaki, mali ang pagkakaintindi. Akala nila kapag ipinakita nila ang galit, pait, o kapag pilit nilang tinatagumpayan ang breakup, mapapatunayan nilang may halaga sila. Hindi. Emosyon pa rin iyon at habang may emosyon ka, nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. Hanggat may nararamdaman ka, pag-ibig man, galit o pagkabigo, hawak ka pa rin niya. Sa bawat reaksyon mo, kahit negatibo, pinapatibay mo lang ang ideya na mahalaga pa rin siya at doon nananatili ang kontrol niya. Ang isang stoic na lalaki, hindi nasasayang ang oras sa mga bagay na wala na sa kontrol niya. Pinili niyang umalis at tinatanggap mo yon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong kontrolin ka ng kahit ano maliban sa sarili mong isipan. Isipin mo ito, kung makita kanyang galit, alam niyang may pakialam ka pa rin. Kung makita kanyang nagyayabang, alam niyang iniisip mo pa rin siya. Pero kung makita kanyang walang pakialam, parang hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay mo, parang isa lang siyang karaniwang tao. Doon niya mararamdaman ang hiwalayan ng mas malala pa kaysa sa naranasan mo. Bakit? Dahil inaasahan ng mga babae na magre-react ang lalaki. Inaasahan nila ng drama, ng habol, ng emosyon kapag wala silang nakukuha. Kapag para bang wala silang halaga, doon nagsisimula ang duda. Magsisimula siyang magtanong, mahalaga ba talaga ako sa kanya? Isa lang ba akong karaniwang karanasan? Bakit parang wala lang sa kanya? At doon siya magsisimulang mag-check. Mag-scroll sa social media mo, magtanong sa mga mutual friends, maghanap ng kahit anong palatandaan na iniisip mo pa rin siya. Pero sa oras na yon, wala ka ng pakialam. Dahil ang tunay na kawalang pakialam ay hindi galing sa pagpapanggap. Ito ay galing sa pagkakaunawa na siya ay hindi kailanman ang premyo. Kung sawa ka ng sayangin ng enerhiya sa nakaraan, kung handa ka ng kumalas ng tuluyan, mag-comment sa ibaba. Wala akong utang sa nakaraan, ang scarcity effect, paggawa sa iyong sarili. Bilang isang limitadong yaman, pinapahalagahan lang ng tao ang bagay na hindi nila madaling makuha. Sa ngayon, iniisip pa rin niya na may access siya sa'yo. Hindi man direkta, pero sa isip niya, available ka pa rin. Iniisip niya na kapag naisipan niyang makipag-ugnayan, sasagot ka. Na kapag nagpakita siya ng kaunting interes, babalik ka agad. Hanggat ganoon ang paniniwala niya, hindi niya mararamdaman ang pagkawala mo. Karamihan ng mga lalaki pagkatapos ng hiwalayan ay nananatiling available. Hindi sila humahabol, pero hindi rin sila tuluyang naglalaho. Nananatili silang nakabitin, nag-iiwan ng bukas na pintuan, o tumutugon sa mga breadcrumbs niya. Iniisip na senyalis yon na gusto niyang bumalik. Hindi. Hindi iyon kapangyarihan. Iyon ay kahinaan na nakabalat kayo bilang pag-asa. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang laging available ay hindi kailanman pinapahalagahan. Kapag iniisip niyang palagi kang magiging opsyon, wala siyang dahilan para maramdaman ang pagkawala mo. Sa sandaling ma-realize niyang tuluyan na siyang nawalan ng access sa'yo, doon magsisimula ang pagsisisi. Kaya't hindi ka lang basta nag-no contact, ginagawa mong limitado ang sarili mo sa lahat ng paraan. Hindi ka lang basta hindi nagre-reply, nagiging unreachable ka.
Hindi ka na pumupunta sa parehong mga lugar, hindi ka na parte ng mundo niya. Kapag sinubukan ka niyang hanapin, ang makikita niya ay espasyong bakante kung saan ka dati naroroon. At heto ang psychological twist. Gusto ng tao ang hindi nila makuha. Likas ito, ang scarcity ay lumilikha ng demand. Noong palagi kang nandyan, may luxury siyang balewalain ka. Pero ngayon misteryo ka na. Bihira. At bigla niyang iniisip kung tunay ka ba talagang naging kanya. Kapag na-realize niyang hindi na libre ang atensyon mo, hindi na opsyon ang presensya mo, at baka tuluyan ka na niyang nawala, doon niya mararamdaman ang hiwalayan ng 10 beses na mas matindi kaysa sayo. Kung sawa ka na sa pagiging opsyon, kung handa ka nang maging hindi mapalitan, mag-comment sa ibaba. Ako ay isang pribilehiyo, hindi isang opsyon. Ang mga banayad na paalala, pag-iiwan ng psikolohikal na trigger ang pagkawala ay hindi nangangahulugang makakalimutan. Sa katunayan, kapag tama ang ginawa, mas dadalhin ng isip niya ang alaala mo kaysa noong naroroon ka. Bakit? Dahil hindi kailanman nakakalimot ang isip sa mga kwentong walang ending. Ngayon, iniisip niya na mawawala ka lang ng tahimik. Akala niya na kapag hindi ka na niya nakikita, hindi ka na rin niya maiisip. Hindi ganon gumagana ito. Ang layunin mo ay mag-iwan ng mga banayad na psychological triggers, maliliit at didirektang paalala na nananatili ka sa kanyang subconscious kahit hindi ka kailanman nakikipag-ugnayan. At heto ang susi. Ginagawa mo ito ng effortless. Karamihan ng lalaki, sobra ang effort para patunayan na nakamove on na sila. Nagpo-post ng thirst traps, nagpapakita ng peking kaligayahan o sinusubukang pasilosa ng ex sa social media. Iyon ay emotional, iyon ay kahinaan. Ang tunay na lalaki, simple lang ang pamumuhay, pero sa paraan na nakakapagpamisteryo. Baka mag-post ka ng larawan, hindi para sa kanya, kundi bilang sariling dokumentasyon, pero nasa lugar na hindi ka pa niya nakikita, gumagawa ng bagay na hindi niya inasahan. Baka banggitin lang ng mutual friend, oo, iba na siya ngayon, busy sa sarili niya. At iyon na. Walang detalye, walang paliwanag. Sapat lang para magtanim ng binhi at ang binhi ay tutubo. Sa oras na magtanong siya, ano na kaya ang ginagawa niya? Sino ang kasama niya? Bakit parang nagbago siya? Panalo ka na. Ang kuryosidad ay napakalakas na emosyon at sa sandaling muli siyang maging curious tungkol sa'yo, wala na siya sa kontrol. Siya na ang magsisimulang maghanap ng palatandaan, mag-scroll sa profile mo, magtanong tungkol sa'yo, magtaka kung bakit hindi ka nagre-react, kung bakit hindi ka humahabol. Habang tumatagal, mas maraming espasyo ang nasasakop mo sa isip niya, pero sa puntong iyon, ang layo mo na at wala nang halaga ang kuryosidad niya sa'yo. Kung sawa ka na sa paghabol, kung handa ka nang siya naman ang humabol sa alaala mo, mag-comment sa ibaba. Ako'y nagiging hindi malilimutan. Ang reverse chase, hayaan siyang damhin ang iyong pagkawala ngayon. Iniisip pa rin niya na siya ang may hawak ng lahat. Iniisip niyang dahil siya ang nagwakas, dahil siya ang unang umalis. Palagi ka nang nariyan, naghihintay sa likod. Hanggat ganoon ang iniisip niya, hinding-hindi niya mararamdaman ang pagkawala mo. Pero heto ang psikolohikal na sikreto, hindi mo siya hinahabol. Hinahayaan mong siya ang humabol sa puwang na iniwan mo. Karamihan ng lalaki nagkakamali, direktang humahabol o dituwirang nagpaparamdam. Nananatiling available? Nagla-like ng post, nananatili sa paligid para lang mapansin. Yun ay kahinaan. Ang kailangan mong gawin ay kabaligtaran. Hindi ka lang basta umaalis, nagiging untouchable ka. At dito pumapasok ang dark psychology. Hindi tunay na nararamdaman ng babae ang hiwalayan noong nangyari ito. Nararamdaman niya lang ito kapag nawala na ang kapangyarihan niya sa'yo. Sa simula, kumpiyansa siyang babalik ka, pero habang lumilipas ang oras, at nananatili kang tahimik, habang nakikita niyang umaangat ka imbes na bumagsak, nagsisimula siyang magduda, mali ba ang akala ko? Bakit hindi siya nakikipag-ugnayan? Nakapag-move on na ba talaga siya? At doon nagsisimula ang panik. Kapag nagsimula na siyang magtanong, kapag nagsimula na siyang mag-alala kung tuluyan ka na niyang nawala, doon siya magsisimulang humabol. Pero heto ang tunay na power move. Sa oras na ma-realize niyang nawala ka na, hindi mo na rin siya gugustuhin pabalik. Dahil sa lahat ng oras na akala niya ay hihintayin mo siya, ikaw ay nagle-level up. Gumaling ka, lumago ka,
Naging lalaking hindi na nakatali sa nakaraan kundi bumubuo ng sariling kinabukasan. At ang irony, siya na ngayon ang nagsisisi. Siya na ang nakatingin sa telepono. Siya na ang nagtataka kung babalik ka pa. Pero hindi na. Dahil naging lalaking hindi na niya kayang maabot ang ikaw. Kung sawa ka na sa paghabol, kung handa ka nang siya naman ang humabol sa nawala sa kanya, mag-comment sa ibaba. Lumayo ako at siya ang sumusunod. Ang pagbabago ng kaisipan. Mula pagkawala hanggang kalayaan, karamihan sa mga lalaki ay tinitingnan ng breakup bilang isang pagkawala. Iniisip nilang may ninakaw sa kanila, na nawala ang the one at hindi na sila buo nang wala siya. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingang ikinondisyon sa'yo. Ang hiwalayan ay hindi pagkawala, ito ay paglaya. Paglayo mula sa ilusyon, mula sa attachment, mula sa bersyon ng sarili mong naniwalang kailangan mo siya para maging buo. Sa sandaling hindi mo na ito tinitingnan bilang trahedya, kundi bilang pagbabagong anyo, lahat magbabago. Ang problema ay itinuro sa mga lalaki na kailangan nila ng babae para mapatunayan ang kanilang halaga, na ang pagpili sa kanila ang magbibigay ng tunay na saysay. Hindi, ang halaga ng isang lalaki ay nanggagaling sa kanya mismo, sa kanyang disiplina, layunin at kakayahang tumayo mag-isa. Sa oras na ilipat mo ang isip mo mula sa pagkailangan tungo sa pagiging, mula sa paghahabol tungo sa pag-akit, doon ka nagiging tunay na makapangyarihan. Tanungin mo ang sarili mo, bakit mo ibinigay ang kaligayahan mo sa kamay ng iba? Bakit mo inisip na isang tao lang ang may kapangyarihang tukuyin ang emosyonal mong estado? Ngayon na iyon nagtatapos, narito ang katotohanan. Hindi kanya kumukumpleto, nililihis kanya. At ngayon nang wala siya, napipilitan kang harapin ang sarili mo. Dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki, pero dito rin umaangat ang malalakas. Ang sakit ay pansamantala, pero ang lalaking nagiging ikaw pagkatapos nito, iyon ang tatagal magpakailanman. Hindi ka basta nagmo-move on mula sa breakup. Lumalampas ka rito. Hindi mo hinahanap ang paghihiganti o sinusubukang pasilusan siya. Nilalampasan mo lang ang bersyon ng sarili mong dating. Nag-akala na kailangan mo siya. At sa sandaling tunay mong maintindihan ito, na walang tao, walang relasyon, walang pagkawala ang makakakuha ng kapangyarihan mo, doon ka nagiging untouchable. Kung sawa ka na sa pagtingin dito bilang pagkawala at handa ka nang yakapin ang sarili mong kapangyarihan, mag-comment sa ibaba. Kailangan ko ang sakit na ito para matagpuan ang aking lakas. Tanghuling hakbang. Kapag bumalik siya, wala ka na ito ang bahaging hindi sinasabi ng karamihan. Kapag ginawa mo ito ng tama, babalik siya. Hindi man ngayon, hindi man sa susunod na linggo, pero darating ang oras na mananaig ang kuryosidad at pagsisisi. Magpapadala siya ng simpleng, "Kumusta ka na?" Maglalike siya ng lumang litrato. Hahanap siya ng dahilan para basagin ang katahimikan. At dito nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Nakikita nila ang mensahe, ang maliit na senyalis ng interes, at iniisip nila, ito na ang pagkakataon ko. Mabilis silang bumabalik, sabik na ipakitang sila pa rin ang parehong lalaki, handang ibigay ang bagay na tinalikuran nito noon. Hindi, iyon ang bitag. Hindi ikaw ang namimiss niya. Namimiss niya ang kapangyarihan niya sa'yo. Namimiss niya ang pakiramdam na palagi kang nariyan, naghihintay at umaasa. Sa sandaling ibigay mo ulit ang validation na iyon, binubura mo ang lahat ng pinaghirapan mong buuin. Pero ikaw, iba ka na ngayon. Hindi ka na ang lalaking iniwan niya, patay na ang bersyon na iyon. Ang bagong ikaw ay hindi na siya kailangan. Hindi mo na nga siya iniisip, kaya't kapag nakipag-ugnayan siya, nasa iyo ang desisyon. Pero ito ang realidad. Kung tatanggapin mo siya muli, sinasabi mong, hindi talaga ako nagbago. Kung papatulan mo ang laro niya, pinapatunayan mong, kontrolado mo pa rin ako. Pero kung mananatili kang detached, kung kikilalanin mo siya pero panandalian lang, kung sasagot ka ng kalmado at hindi apektado, doon niya marirealize na tuluyan ka na niyang nawala. Ang huling katotohanan, mula pagkawala hanggang kalayaan sinimulan mo ang paglalakbay na ito, na iniisip mong may nawala sa'yo, na may kinuha siyang bahagi ng pagkatao mo nang iniwan ka niya. Pero ngayon alam mo na ang totoo, wala siyang kinuha sa'yo, pinalaya ka niya, binigyan ka niya ng perpektong pagkakataon na muling buuin ang sarili mo, para maging bersyon ng sarili mong hindi lang nakakaakit ng babae, kundi naguutos ng respeto mula sa mundo.
Hindi sinisira ng hiwalayan ang mga lalaki. Inilalantad nito sila. Ipinapakita nito kung saan mo inilagay ang halaga mo, kung saan ka kinulang ng disiplina, at kung saan ka umasa sa iba para sa pakiramdam ng sariling halaga. Sa sandaling makita mo iyon ng malinaw, sa sandaling mabawi mo ang kontrol, nagiging unstoppable ka. Hindi mo siya kailanman kinailangan. Isa lang siyang kabanata, hindi ang buong libro. Sa ngayon, marahil ramdam na niya ang bigat ng desisyon niya. Pinapanood ka niya, iniisip ka niya, nagsisisi siya. Pero heto ang irony, sa oras na tunay kanyang gustuhing bumalik, wala ka ng pakialam. Hindi ka na naghahabol sa nakaraan. Nilampasan mo na ang bersyon ng sarili mong minsang pumayag na makontento sa kanya. Kaya't magpatuloy ka, magtayo at mag-evolve. Dahil ang lalaking nagiging ikaw ngayon, hindi naghihintay kaninuman. Kung tapos ka na sa paghihintay, kung handa ka nang pumasok sa bago mong realidad, mag-comment sa ibaba, tuluyan niya akong nawala. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, kung tapos ka na sa paglalaro ng maliit, mag-comment sa ibaba. Ako ay hindi mapipigilan at bago ka umalis, siguraduhing i-like ang video na ito. Mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ka makaligtaang muli ng isa pang aral. Manatiling malakas, manatiling nakatuon at huwag kalimutan. Ang kapangyarihan mo ay palaging iyo.